Kabanata 1:0 Pag-unawa. Huminto sa paglalakad si Jiang Li, at tiningnan si Su Jin ng taas-baba na nakakunot ang noo bago niya sinabi, "Alam mo, may kilala akong asyol na katulad mo. Ilang beses ko na siyang sinuntok." "Oh, hindi siya kasing gwapo ko, I assume," natatawang sabi ni Su Jin. "Talagang may tiwala ka, no?" "Hindi partikular. Pero hindi mo pa ako nasusuntok, kaya dapat iyon ang dahilan, di ba?" Sabi ni Su Jin na may nakakalokong ngiti, na talagang ikinatuwa ni Jiang Li. Habang patuloy na naglalakad si Jiang Li, sinabi niya, "Ang bawat hamon na ibinibigay ng handbook ay lubhang mapanganib. Ang pagkakaroon ng ilang katalinuhan ay makakatulong sa iyo na mabuhay ng mas matagal, ngunit nais kong maunawaan mo ang isang bagay. Huwag mong gamitin itong magandang utak mo para makipagsapalaran laban sa akin. Kapag nalaman kong may pakana ka laban sa akin, maniwala ka sa akin, magiging mas malaking banta ako sa iyo kaysa sa alinman sa mga kaaway na nakaharap mo sa ngayon." Ang paraan ng pagsasalita ni Jiang Li ay kahanga-hanga at sobrang dominante, kaya naramdaman ni Su Jin na parang may humawak sa kanyang lalamunan. "Nakuha ko. At saka, umaasa ako na protektahan mo ako, kaya hindi ako magiging tanga para magplano laban sa iyo," mahinhin na sabi ni Su Jin, habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Si Jiang Li ay nasiyahan sa tugon ni Su Jin at nagbigay ng isang masayang tango. Nawala na rin ang nakakatakot na aura na pinalabas niya. "Magaling. Sige, maaari kang magtanong sa akin tungkol sa Hell's Handbook. Susubukan kong sagutin ka sa abot ng aking makakaya. Iyan ang magiging reward mo sa pagdadala mo sa akin sa nilalang na yon." "Sige. Ano ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng isang baguhan na tulad ko at isang veterano na tulad mo?" tanong ni Su Jin na halos walang pag-aalinlangan. "Ikaw ay isang nakakainis na kapwa, kung tutuusin. Sinusubukan mong singhutin ang aking mga kahinaan sa iyong unang tanong." Matapos itong pag-isipan, sinabi ni Jiang Li, "Ang mga veterano dito ay karaniwang tinutukoy bilang mga may-ari ng handbook na nag-activate ng kanilang spirit power. Kaya, ang pagkakaiba sa pagitan nila at ng isang baguhan ay espiritu power." Ang unang tanong ni Su Jin ay talagang matalino. Hindi siya partikular na nagtanong tungkol sa isang partikular na detalye, at habang ang sagot sa tanong na ito ay tila talagang direkta, ang sagot ay magdadala din ng maraming iba pang impormasyon kasama nito. Halimbawa, kung tinanong mo ang iyong kapitbahay kung mayroong anumang pagkakaiba sa pagitan ng pagbili ng mga sibuyas mula sa supermarket at pagbili mula sa merkado ng magsasaka, ang kabilang partido ay magpapatuloy upang ilista ang lahat ng mga pagkakaiba, tulad ng pagkakaiba sa pagiging bago, pagkakaiba sa presyo, panlasa, at B. Ngunit ang sagot ni Jiang Li ay napakasimple. Kung bibigyan siya ng tanong tungkol sa mga sibuyas, ang sagot na ito ay magiging kasing ganda ng pagsagot ng, "Ang mga binibili ko ay mas maganda kaysa sayo." Ang tanging bagong impormasyon na ibinigay ni Jiang Li ay ang pagkakaroon ng spirit power, at halos wala ng iba pa. Parang sinadya ni Jiang Li na nagbibigay ng walang kwentang sagot, ngunit parang walang magagawa si Su Jin tungkol doon. Ano itong espiritong kapangyarihan? Si Su Jin ay hindi nag-abala sa pag-iisip kung sinasadya ba siya ni Jiang Li sa ganitong paraan o hindi. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagtatanong dahil kahit na ang sagot ni Jiang Li ay hindi naglalaman ng maraming detalye, may binanggit siyang napakahalaga, kaya kinailangan pang magsiyasat ni Su Jin. Ito ay espiritong kapangyarihan. Ibinuka ni Jiang Li ang kanyang palad, at isang berdeng gas ang patuloy na umiikot sa gitna ng kanyang palad, tulad ng isang kulay berdeng ambon. Ano ito? Kapangyarihan ng espiritu. Hoy, ang layo-layo mo ngayon. Akala ko sinabi mo na sasagutin mo ang mga tanong ko sa abot ng iyong makakaya, protesta ni Su Jin. Mabuti kung bibigyan siya ni Jiang Li ng mga hangal na sagot ng isang beses, o 2 beses. Ngunit kung ang saloobin ni Jiang Li sa kanyang mga tanong ay magiging ganito, hindi siya makakakuha ng maraming impormasyon mula kay Jiang Li.
Alam ni Jiang Li na medyo lumayo na rin siya, kaya kinurot niya ang kanyang ilong at sinabing, sige, sige. Ang spirit power ay isang kapangyarihang taglay ng mga may-ari ng handbook. Kung kailangan kong ikumpara ito sa isang bagay, sasabihin ko na parang inner key iyon na gustong pag-usapan ng mga martial arts movie na yon. Sa madaling salita, ito ay isang enerhiya sa loob ng iyong katawan na maaari mong kontrolin at magagamit upang madagdagan ang iyong mga kakayahan. Paano ko isaaktibo ang akin? Mabilis na tanong ni Sujin. Kung ang mga veterano ay nakaligtas sa pamamagitan ng pag-asa sa spirit power, tiyak na yon ay isang bagay na kailangan niyang ipatong ang kanyang mga kamay sa lalong madaling panahon. Ngunit medyo nanunuya si Jiang Li kay Sujin at umiling. Seryoso akong hindi sinusubukang itago ang impormasyon mula sa iyo sa oras na ito. Ang totoo, walang may-ari ng handbook ang makakapagsabi sa iyo ng eksakto kung paano na-activate ang kanilang spirit power. Ngunit hindi mo kailangang mag-alala kung maaari mo itong maisaaktibo o hindi. Hanggat nagagawa mong malampasan ang 10 hamon ng sunod-sunod ng hindi namamatay, titiyakin ng handbook na makukuha mo ang spirit power. 10 hamon na magkasunod. Ano ang posibilidad na mangyari iyon? Ang iyong mga pagkakataon na malampasan ang 10 hamon na tulad mo ngayon ay hindi masyadong mataas, ngunit hindi rin ito zero. Gayon din, ang bawat hamon ay magsasama ng ilang mga espesyal na karakter na makakatulong sa iyo na i-activate ang iyong spirit power. Pero syempre, depende yan sa swerte mo, nakangiting sabi ni Jiang Li. Pakiramdam ni Sujin ay wala ng pag-asa ang sitwasyon. Nakita niya ang uri ng mga panganib na maaaring iharap sa kanya ng isang hamon. Nawalan siya ng isang braso, at sa dalawa pa niyang kasama bukod kay Chui, hindi siya sigurado kung ang isa sa kanila ay buhay pa, habang ang isa ay namatay ng maaga. Higit sa lahat, wala pang nangyari sa ngayon ay nasa level B pa. Paano niya malalampasan ang 10 ganitong hamon? May paraan ba para makaalis sa handbook universe na ito? Oo, sagot ni Jiang Li na buong kumpiyansa. Paano? Nagmamadaling tanong ni Sujin. Paano? Ito ay simple. Makaligtas sa 100 hamon at makakaahon ka dito. O ang iba pang paraan ay ang magkamal ng 1,000,000 puntos, mahinahong sabi ni Jiang Li. 100 hamon, inulit ni Sujin ang mga salitang iyon sa kanyang sarili habang hinihingal siya. Hindi niya alam ang point system na ginagamit, kaya hindi siya makapagsalita para doon. Ngunit ang unang hamon na ito ay naging dahilan upang siya ay halos masira sa kawalan ng pag-asa. Halos imposibleng isipin na may makakaligtas sa 100 hamon. Nagtataka ka ba kung pwede ba? Sa tingin ko ito ay halos imposible din na lampasan ko na ang 13 hamon. At isa na ako sa pinakamahusay sa iba pang mga may-ari ng handbook na nakilala ko, kaya sa tingin ko ang 100 beses ay halos imposible. Lumamlam ang tingin sa mga mata ni Jiang Li habang nagsasalita siya. Malinaw na kahit ang isang taong kasing kapangyarihan niya ay walang tiwala na magagawa rin niya ito. Medyo nasiraan ng loob si Sujin. Ngunit hindi siya ang tipong mawalan ng pag-asa sa isang bagay na hindi pa niya nasusubukang gawin noon. Gaano man ito ka-imposible, gagawin pa rin niya ito. Tila imposible para sa kanya na umalis sa kanyang nayon ng pagsasaka sa kabundukan noon para sa dakilang metropolitan city din, ngunit nagawa pa rin niya ito. Paano ang mga puntong binanggit mo? Ano ang ginagawa nila? Paano ko sila kikitain? Sa tuwing matatapos ang isang hamon, ang mga nakaligtas ay makakakuha ng tig-negatibo 1,000 puntos. Kung nakumpleto mo ang anumang mga espesyal na misyon o kung nakapatay ka ng anumang mga kaaway na dapat mong gawin, makakakuha ka rin ng ilang puntos para doon, paliwanag ni Jiang Li. OH! Kaya't gusto mong tulungan kita na matunton ang halimaw na yon. Ngunit saan kinukuha ang mga misyong ito, nagtatakang tanong ni Sujin. Sinabi ni Jiang Li, maaari mong kalimutan ang tungkol dito. Ang mga baguhan ay hindi makakapili ng anumang mga misyon.
Ang unang hamon ay talagang hayaan kang maranasan kung ano ito dito. Ngunit kung hindi ka pinalad at namatay ka sa iyong unang hamon, kung gayon ito ay napakasama. Iyan ba ay itinuturing na isang uri ng proteksyon para sa mga baguhan? Kung ganoon, maaari ko bang tingnan kung ang iyong handbook ay mayroon ding mga pahiwatig na tulad nito? Binuksan ni Sujin ang kanyang kopya at ipinakita ang mga karagdagang linya na lumitaw mamaya kay Jiangli. Sinulyapan ito ni Jiangli at umiling. Hindi, wala ako niyan. Iyan ay isang karagdagang bagay na nakuha mo bilang isang baguhan. Ngunit kapag natapos na ang hamon na ito, hindi ka na makakatanggap ng mga pahiwatig na tulad nito. Kailangan mong malaman ito sa iyong sarili. Kung ganoon, nag-iipon ba tayo ng mga puntos para lang makaalis sa sitwasyong ito? Nahulog sa malalim na pag-iisip si Sujin. Kung ang mga puntos ay pulos inilagay sa pagtatapos na sitwasyong ito, iyon ay magkakapatong sa 100 challenge na kinakailangan. Ang pagkakaiba lang ay ang isang taong mabilis na makakaipon ng mga puntos ay makakaalis dito ng mas maaga. Siyempre, hindi lang iyon ang gamit. Ngunit walang kabuluhan para sa akin na sabihin sa iyo ang lahat ng ito ngayon. Kapag nalampasan mo ang hamon na ito, mauunawaan mo ang kahalagahan ng mga puntos. Sige, sapat na. Marami akong nasagot sa iyong mga katanungan. Ngayon, dalhin mo ako sa halimaw na yon. Malinaw na hindi nasasagutin ni Jiangli ang anumang mga tanong. Tumango si Sujin habang iniisip pa rin ang lahat ng sinabi ni Jiangli. Binigyan na siya ni Jiangli ng maraming impormasyon, at mayroon na siyang magaspang na pangunawa sa handbook na ito ngayon. At totoo rin na ang lahat ay maaaring maghintay hanggang sa siya ay talagang makaligtas sa gabi. Hindi sila masyadong mabilis na naglalakad, ngunit alam ni Sujin kung saan pupunta. Inakay niya si Jiangli patungo sa bahay ni Lin Yu dahil naniniwala siya na malamang na naroon ang halimaw. At tulad ng inaasahan ni Sujin, nasagasaan nila ang halimaw habang papalapit sila sa bahay ni Lin Yu. Ito ay ganap na natatakpan ng balabal, at nasa mga kamay nito ang longbow. Iniunat nito ang bowstring habang tinutukan sina Sujin at Jiangli. Sa paglabas ng bowstring, ang kumikinang na araw ay bumaril mula sa longbow at tumagos sa hangin. Naramdaman ni Sujin ang kanyang likod sa takot. Natikman na niya kung ano ang kayang gawin ng palasong iyon. Sigurado siya na kung ang mapanirang bagay na iyon ay tumama sa katawan ng isang tao, ang taong iyon ay patay na karne. Isang hakbang pasulong si Jiangli para tumayo sa harap ni Sujin. Sinabi niya sa isang mahigpit na boses, "Huwag kang lalayo ng higit sa 1 metro mula sa akin. Poprotektahan kita. Roger yan. Umaasa ako sa iyo." Nang ligtas na si Sujin sa likod ni Jiangli, ang kawalan ng pag-asa na naramdaman niya ay agad na nawala. Naniniwala siya na talagang matatalo ni Jiangli ang nilalang na ito sa isang laban. Habang lumilipad ang palaso patungo sa kanya, naging malungkot ang ekspresyon ni Jiangli, at itinaas niya ang kanyang sibat. Hindi makita ni Sujin ang nangyayari, ngunit nakarinig siya ng malakas na dagundong, na sinundan ng malaking ulap ng alikabok. Mahirap makakita ng malinaw sa alikabok, ngunit nakikita niya na si Jiangli ay tumakbo palabas. Damn it! Anong nangyari sa 1 meter radius na napag-usapan natin kanina? Reklamo ni Sujin, habang palihim na hinahawakan din ang kanyang kutsilyo. Nangako si Jiangli na poprotektahan siya, ngunit hindi talaga iiwan ni Sujin ang kanyang buhay sa mga kamay ni Jiangli. Si Jiangli ay sumugod patungo sa halimaw at ang sibat sa kanyang kamay ay bumaril ng berdeng sinag pagkatapos ng berdeng sinag. Ang ningning ng sibat ay nagmukhang isang Diyos si Jiangli na tumawid sa lupa, habang tinatakpan niya ang higit sa 50 metro sa isang segundo. Hindi gumalaw ang halimaw at hinayaan ang mga berdeng sinag na tumusok sa katawan nito. Ang tanging ginawa nito ay muling itinaas ang kanyang longbow. Kapag ang bowstring ay mahila pabalik, ang mga kislap ay natipon muli sa hugis ng isang araw. Ngunit sa pagkakataong ito, ang araw ay mas malaki kaysa sa nauna.
Napakalaki at maliwanag nito, kaya kitang-kita ni Sujin ang kulubot na mukha sa ilalim ng balabal mula sa malayo. Ang bowstring ay nabitawan, at ang palaso ay lumipad palabas nang ang sibat sa kamay ni Jiangli ay tumusok sa halimaw. Ang palaso ay lumipad na may dagundong at dumaan din sa Jiangli. Shit! Magkasama silang mamamatay. Si Sujin ay nabigla. Siya ay lubos na nagtitiwala na si Jiangli ay mananalo, ngunit ngayon, ang magkabilang panig ay mamamatay ng sabay. Ikaw! Naghihigpit ang mga mag-aaral ni Sujin habang nakatitig sa halimaw na sinaksak ni Jiangli. Kabanata 11, Nakangiti sa kamatayan. Si Sujin ay handa na sa pag-iisip na makita ang mukha na ito sa kanyang harapan, ngunit nang siya ay aktwal na nakaharap sa taong ito, siya ay puno pa rin ng galit. Ang tao sa balabal ay talagang si Zhang Jing. Agad siyang nagmukhang naagrabyado, habang iniunat niya ang kanyang mga kamay kay Sujin at umiyak ng malungkot. Bakit mo ako iniwan? Bakit lahat kayo iniwan ako? Lalong nagalit ang ekspresyon ni Sujin habang galit na umungol sa kanya. Tama na. Akala mo ba maloloko mo ako sa mukha na yan? Ano ang dapat kong itawag sa iyo? Lola? Oh. Lolo. Paano mo nalaman? Agad na naging masama ang ekspresyon ni Zhang Jing habang sumisigaw. Ano ang alam mo? Paano mo nalaman? Paano ko nalaman? Kailangan mong pasalamatan ang mga talaarawan ng iyong apo at apo. Hindi masyadong detalyado ang mga entries nila, pero after I saw your face, I figured it out. Ang namatay noon ay hindi si Lolo, ngunit si Lola, hindi ba? Dinuraan ng malamig si Sujin. Parehong binanggit ni Lin Yue at ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki ang pagpanaw ng kanilang lolo at nag-usap din tungkol sa kung paano nagsimulang kumilos ng kakaiba ang kanilang lola pagkatapos noon. Iniugnay ito ni Lin Yue sa kanyang lola na nalulumbay dahil sa pagkawala ng kanyang asawa at hindi rin ito pinansin ni Sujin nang una niyang basahin ito. Ngunit nang makita niyang ginagamit na ng taong ito ang mukha at katawan ni Zhang Jing, napagtanto ni Sujin kung ano ang maaaring nangyari. Kung tama ang hula ko, may kakayahan kang ilipat ang iyong kaluluwa sa ibang katawan o isang bagay sa mga linyang iyon, tama ba? Noon, inilipat mo ang iyong kaluluwa sa iyong asawa at nagpatuloy sa pamumuhay bilang lola ni Linyu, at iyon ang dahilan kung bakit kakaiba si Linyu na ang kanyang lola ay nanigarilyo. Noong inatak mo si Zhang Jing sa bodega kanina, ang intensyon mo ay hindi para patayin siya, kundi ang kunin ang kanyang katawan. Kaya nang pumasok ang apo mo, kinaladkad niya ang isang walang laman na shell na dati mong inookupahan, tama ba? Paliwanag ni Sujin habang sinusulyapan niya kung saan dapat nakatayo si Jiangli. Ngunit sa kanyang pagtataka, si Jiangli ay wala kahit saan. Siya ay isang veterano, okay? So, he's chosen to escape after all, naisip ni Sujin sa sarili, habang patuloy na nakikipag-usap sa halimaw na nasa harapan niya. Buhay pa ba si Zhang Jing? Buhay. Hehe. Ako ay siya at siya ay ako. Habang nabubuhay ako, mananatili siyang buhay. Pero kung mamatay ako, alam mo kung ano ang mangyayari sa kanya, di ba? Sabi ng halimaw sabay tawa ng baliw. Matapos saksakin ni Jiangli ang dibdib nito gamit ang kanyang sibat, patuloy na umaagos ang berdeng likido, ngunit tila wala itong pakialam. Tinatakot mo ba ako ngayon? Sabi ni Sujin sa malamig na boses. Ang kanyang ekspresyon ay hindi na nakakatakot, ngunit ang kanyang tono ng boses ay nanatiling pareho. Kung ganoon, maaari kang pumunta sa impyerno. Ano? Hindi yon inaasahan ng halimaw. Sa mismong sandaling iyon, isang sibat ang tumusok sa kanyang katawan minsan pa. Habang nag-uusap si Sujin at ang halimaw kanina, sinamantala ni Jiangli ang pagkakataon na gumapang sa likod ng halimaw upang ihatid ang nakamamatay na suntok na ito. Matigas na lumingon ang halimaw upang tumingin ng walang emosyon kay Jiangli bago tumawa ng baliw. Hehe, hanggat nabubuhay pa ang aking Diyos, mabubuhay din ako.
Ang mga dapat mamatay ay kayong dalawa. Pagkatapos, bumagsak siya sa isang kalabog sa lupa. I can't believe a dying thing like you could utter so much nonsense. Pinunasan ni Jiang Li ang berdeng likido sa kanyang sibat. Nagtamo siya ng ilang mga sugat sa kanyang baywang na mukhang katulad ng kay Sujin na mukhang nasunog din ito, ngunit hindi ito masyadong seryoso. Si Jiang Li ay tinamaan ng palaso ng halimaw. Ngunit si Sujin ay nagkaroon ng hindi mapakali na pakiramdam tungkol sa sinabi ng halimaw bago ito bumagsak. Ang halimaw ay tila walang pakialam na ito ay nasa bingit ng pagkawasak. Ano nga ulit? Ang aking misyon ay hindi itinuturing na kumpleto, gulat na bulong ni Jiang Li. Tiningnan lang niya ang kanyang handbook, para lamang malaman na walang mga bagong pagpatay na naitala sa loob. Hindi siya namatay, iniwan niya ang katawan na ito, iyon lang. Noong una, naisip ni Sujin na ang halimaw na ito ay kailangang makipag-ugnayan sa ibang katawan upang mailipat ang kaluluwa nito, ngunit tila hindi iyon ang nangyari. Pero parang kakaiba din kung hindi nito kailangang hawakan ang katawan para mailipat ang kaluluwa nito. Bakit nito inatake si Zhang Jing? Aling bahagi nito ang nagkakamali ako? Ilang beses na hinampas ni Sujin ang kanyang ulo, iniisip kung may nakalimutan ba siya. Yumuko si Jiang Li para tingnan si Zhang Jing at biglang bumulalas, "Hoy! Hindi pa patay ang babaeng ito." Ano? Nagulat si Sujin sa narinig. Tumakbo siya at yumuko para makitang humihinga pa si Zhang Jing at unti-unting tumutugon ang mga mata nito. Ibig sabihin, medyo may malay siya. Maliligtas ba siya? Ang dalawang saksak ng aking sibat na iyon ay talagang nawasak ang lahat ng kanyang panloob na organo, kaya maliban na lamang kung mayroon kang isang bagay na maaaring magbalik sa kanya sa buhay, siya ay mamamatay, sabi ni Jiang Li habang umiling. Walang magawang tumingin si Sujin kay Zhang Jing. Nakaramdam nga siya ng kaunting guilty sa kanya dahil tinalikuran siya ni Chuye, tulad ng sinabi ng halimaw kanina. Totoong iniwan nila siya dahil wala silang masyadong mapagpipilian. Ang pagsisikap na iligtas siya ay tiyak na magpapadala sa kanila sa Netherworld, ngunit maaaring silang dalawa ang tanging pag-asa ni Zhang Jing. Hindi namin siya mailigtas, sigurado yon, ngunit matutulungan ko siyang mabawi ang kanyang kamalayan sa maikling panahon. Sa palagay ko ay maaari kang makakuha ng ilang impormasyon mula sa kanya, dahil sa iyong antas ng katalinuhan. Sumulyap si Jiang Li kay Sujin, pagkatapos ay nagpatuloy, ngunit kung iisipin mula sa iyong ekspresyon, sa palagay ko ay dapat na natin siyang mamatay. Hindi, tulungan mo siyang magkamalay, pakiusap ni Sujin kay Jiang Li na may determinadong tingin sa mga mata nito. Napansin din ni Jiang Li ang pagka-guilty sa mukha ni Sujin, kaya nagulat siya na gusto pa rin ni Sujin na tulungan niya itong mamulat. Hindi tinanggihan ni Jiang Li ang kahilingan ni Sujin. Naglabas siya ng isang sinag ng berdeng ilaw mula sa kanyang mga daliri patungo sa kanyang mga butas ng ilong at dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata pagkatapos ng ilang segundo. "Patawarin mo ako." Nakaramdam ng paumanhin si Sujin sa kanya, ngunit hindi niya akalain na nagkamali siya ng desisyon na iwan siya. Hindi pa nila kilala ang isa't isa noon, kaya normal lang sa kanya na unahin ang pagliligtas sa sarili niyang balat sa ganoong sitwasyon, at kapag nahaharap sa gayong mga kaaway. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, actually. Ang kanyang mukha ay sobrang maputla, ngunit siya ay mukhang nagkakaroon siya ng isang sandali ng terminal lucidity. Magiliw siyang ngumiti kay Sujin at sinabing, "Sa wakas ay napagtanto ko na ang pinaka-nakakatakot na bagay na maaaring mangyari sa isang tao ay hindi kamatayan. Ito ay ang pagkakaroon ng iyong katawan na ang kinin ng isang matandang lalaki. Ang pag-iisip lang na mamuhay sa natitirang bahagi ng aking buhay ay talagang mas gusto ko ang kamatayan, sa totoo lang." Mapait na ngumiti si Sujin sa kanya. Dahil sa kakayahan ni Zhang Jing na bumitaw, lalo siyang nagkasala ngayon. Sinabi niya sa kanya, "Hindi mo na kailangang alalahanin pa yon. Makakaalis ka ng payapa."
Sana ganun din ang kunin ng matandang iyon ang katawan ko, may naramdaman akong ilang bagay mula sa kanya. Mayroong isang bagay sa loob ng Fengxi Town na makapagpapasya sa kanyang kapalaran at sapat na makapangyarihan para sambahin niya ito. Ang kanyang kamalayan ay pinigilan nang wala siyang kontrol sa kanyang sariling katawan, kaya't hindi niya talaga alam iyon. Tumango si Sujin na nakakunot ang noo habang nagpasalamat sa kanya. Salamat. Ito ay napakahalagang impormasyon sa amin. Huwag ka kasing magmukhang masama. Ayokong maging masungit na mukha ang huling bagay na makikita ko sa mundo, nakangiting sabi ni Xiang Jing kay Sujin. Kumurap sandali si Sujin bago tumingin kay Jiang Li. Sinulyapan siya ni Jiang Li gamit ang kanyang nakagawiang pag-iwas na ekspresyon at sinabi kay Xiang Jing nang may pag-aalipusta sa sarili, sa ganitong uri ng sitwasyon, ang isang ngiti ay talagang isang luho. Ang isang ngiti ay lalong mahalaga sa mga ganitong sitwasyon. Ang mga mata ni Xiang Jing ay tila unti-unting nawawalan ng focus. Ang kapangyarihan ni Jiang Li ay hindi nakapagpapanatili sa kanya ng buhay ng mas matagal. Sinabi niya kay Sujin, actually, ginagawa ko ang ganoong trabaho. Alam mo, isang club hostess. Hindi inaasahan ni Sujin na sasabihin sa kanya ni Xiang Jing ang mga ganoong bagay at mukhang hindi rin inaasahan ni Xiang Jing na tutugon siya sa kanya habang patuloy itong nagsasalita. Ito ay isang hinamak na trabaho at ganoon din ang aking pamumuhay. Parang laging nararamdaman ng lahat na may karapatan silang punahin ako, at pati ang mga nakitulog sa akin ay biglang naging santo kapag naisuot na nila ang kanilang pantalon, na para bang wala silang kinalaman sa karumihang ibinibintang nila sa akin. Nakakapagod talaga ang ganyang buhay. Sa sobrang pagod ay hiniling ko na sana isang araw ay maipikit ko ang aking mga mata at hindi na muling idilat. Ngunit ang buhay ay kailangang magpatuloy. Kaya natuto akong ngumiti sa lahat ng pagkakataon. Kahit anong harapin ko, lagi akong nakangiti. Palagi kong sinasabi sa sarili ko na magiging miserable ang buhay kung hindi man lang ngumiti. Hindi umimik si Sujin at tahimik na nakinig sa kanyang usapan. Kahit si Jiang Li ay hindi sinubukang madaliin siya habang nakaupo lang siya roon. Ngunit hindi nagtagal ay natapos ang pagsasalita ni Xiang Jing nang ang kanyang katawan ay nanlalambot at ang kanyang mga pupil ay nanlalaki. Dahan-dahang ipinikit ni Sujin ang mga mata ni Xiang Jing. Kahit pumanaw na siya, may ngiti pa rin sa kanyang mukha. Sa nakakatakot at walang pag-asa na bayan na ito, ang kanyang ngiti ay parang liwanag sa dilim na nagpainit sa puso ng iba. Sa katunayan, ang sariling ekspresyon ni Sujin ay unti-unting nagbabago rin. Nagsimulang mag-relax ang kanyang malungkot na tingin, at dahan-dahang umusbong paitaas ang kanyang mga labi, at naging natural na ngiti. Wala na si Xiang Jing, ngunit bago siya umalis, iniwan niya si Sujin ng isang ngiti at isang quote na dapat tandaan. Napakalungkot ng buhay kung hindi man lang ngumiti. Tahimik na inulit ni Sujin ang mga salitang iyon sa kanyang sarili bago lumingon kay Jiang Li nang nakangiti. Tara na! May misyon ka pang dapat tapusin, di ba? Ano naman sayo? Maghihiganti ka ba? Nakangiting tanong ni Jiang Li. Ang kanyang ngiti ay tila hindi na kasing saya ng dati. Ayo! Itinuro niya sa akin ang isang mahalagang aral, kaya kailangan kong gantihan siya sa ginawa niyang iyon. Tumango si Sujin. Nakangiti ang mga labi niya pero malisyoso ang tingin sa mga mata niya. I'm really hoping na mabubuhay ka ngayon. Nagkataon lang. Inaasahan ko rin iyon, natatawang sagot ni Sujin bago dumiretso sa bahay ni Lin Yu. Bago ito, nahulaan lamang niya nalilitaw doon ang halimaw na lolo ni Lin Yu. Ngunit ngayon, sigurado siyang naghihintay sa kanila ang halimaw sa mismong bahay ni Lin Yu. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa bahay. Isang figurang nakabalot ng balabal ang naghihintay na sa kanila sa labas ng gate. Ngunit bago pa man makapagsalita ang alinman sa kanila, tinanggal nito ang balabal upang ipakita ang isa pang mukha na pamilyar kay Sujin. Nakuha ko na.
Kaya kung gusto mong magkaroon ng buhay na tao, kailangan mong makipag-ugnayan sa taong iyon. Pero kung gusto mong angkinin ang bangkay ng isang patay, hindi gaanong problema, ha? Naisip ito kaagad ni Sujin nang makita niyang nakaharap na siya ngayon sa mukha ni Yang Zichen. Tama ang hula mo. Hayaan mong gantimpalaan kita sa pamamagitan ng pagpapadala sa iyo ng diretsyo sa impyerno, kakalad ang halimaw sa isang bastos na boses. Itinaas ni Sujin ang isang pamilyar na longbow na gawa sa mga buto na itinatago niya sa likod ng kanyang likuran at ikinaway ito sa halimaw. Nasa kamay na ng iba ang iyong sandata at napakayabang mo pa rin. Magiging okay ka ba talaga?